Magandang umaga sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating programa na may paksang mga estratehiya sa pagpapaunlad ng pagbasa. At ngayon, simulan na natin ang ating programa sa isang virtual na pagdadasal na masusundan ng pambansang awit ng Pilipinas at kay Kasim sa pamamagitan ng virtual na representasyon. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinananan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay.
Ngayong umaga, dinggin natin ang pambungad na salita na ilalahad sa atin ni Binibining Lizelle K. Lagwa. Sa aking paggalang sa ating minamahal na Binibining Giselle Joy C. Apolinar at sa ating mga tagapagsalita, Ginoong Arnel P. Cuget, Binibining Margie Jane Suge at Binibining June C. Kimberlyn Boyles. At sa ating lahat na nandito ngayon, magandang umaga. Sa pagbubukas ng ating pagtitipon ngayon, ating tahakin ang masalimuot ngunit napakalagang daang tinatahak ng bawat isa sa atin. Ang daan ng paglago sa pagsasanay ng pagbasa. Ang pagbabasa ay isang fundamental na kasanayan na nagbibigay daan sa ating kaalaman, pag-unlad at pang-unawa sa malawakang mundo. Sa panahon ngayon, kung saan ang impormasyon ay sagana, napakahalaga ang pagiging bihasa sa pagbasa upang magtagumpay sa iba't ibang larangan. Ang pagsasanay ng pagbasa ay hindi lamang pag-aaral ng mga titik at simbolo, kundi ang pag-unawa at interpretasyon ng mga ideya. Sa bawat pahinang binubuksan natin, bukas ang ating isipan sa iba't ibang kultura, ideolohiya at pananaw. Ang paglago sa pagsasanay ng pagbasa ay hindi lamang pribadong tagumpay, kundi isang kontribusyon sa kolektibong pag-unlad ng ating lipunan. Sa pagkakaroon natin ng malalim na pangunawa, magiging mas malikhain at mas maunlad tayo bilang isang komunidad. Magsimula tayo ngayon ng isang paglalakbay tungo sa paglago at pag-unlad sa pagsasanay ng pagbasa. Maraming salamat po. Maraming salamat Binibining Lizelle K. Lagwa para sa iyong pambungad na salita para sa webinar ngayong umaga. Ngayon, tayo ay magpatuloy at hayaan niyo akong ipakilala ang isa sa ating tagapagsalita ngayong umaga. Isa siyang estudyante ng Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology sa kursong Bachelor ng Elementaryang Edukasyon at isa sa mga estudyanteng nakapasok sa President's List na may markang pangkalahatang average 73 hanggang 75. Walang iba kundi si Ginoong Arnel Coget. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang inyong unang tagapagsalita sa webinar ngayon. Muli ako si Arnel Cuget at ibabahagi ko sa inyo ang mga proseso sa pagpili ng mga estratehiya sa pagpapaunlad ng pagbasa ng mga mag-aaral sa wikang Pilipino sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ang unang hakbang sa pagpili ng estratehiya sa pagpapaunlad ng pagbasa ng mga mag-aaral sa Filipino sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang ay ang pagsusuri sa kanilang pangangailangan. Mahalaga ang pagtalima sa antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ito ay naglalayong makabuo ng masusing plano na tumutok sa kanilang pangangailangan upang mas mapalawak ang kanilang kakayahan sa pagbasa. Ang pag-unawa sa antas ng kasanayan
ng bawat mag-aaral ay nagbibigay ng mabisang pundasyon para sa susunod na hakbang ng pagturo na nagresulta sa mas personalisado at epektibong pagtutok sa kanilang mga pangangailangan sa pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa. Halimbawa, kung may grupong may pangangailangang lalong mas mapagtuunan ng pangunahing pag-unlad, maaring ito ay maging batayan sa pagtutok ng estratehiya upang mas mapabuti ang kanilang pag-unlad. Ang pangalawa nating proseso ay sa pag-aaral sa konteksto ng pagtuturo. Mahalaga ang pagsusuri sa kultura, karanasan at iba pang aspeto ng buhay ng mga mag-aaral sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ito ay may layuning maunawaan ang kanilang mga kontekstual na yugto upang mas mapabuti ang pagtuturo ng wikang Pilipino para sa pag-unlad ng kanilang pagbasa. Ang pagkikilala sa kanilang kultura ay nagbibigay daan sa pag-integrate ng mga halimbawa at kontekstong pamilyar sa kanila na nagpapadali sa kanilang pag-unawa. Ang pag-unlad ng pag-aaral ng wika ay hindi lamang nakasalalay sa teknikal na aspeto ng pagsasalita at pagsusulat, kundi pati na rin sa pangunahing kaugnayan nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang senaryong halimbawa nito ay ang pagtuturo ng pagbasa gamit ang mga teksto na may kaugnayan sa kanilang lokal na kultura o mga karanasan na nagbibigay din sa pagpapahalaga sa kanilang sariling wika at identidad upang mas mapadali sa kanila ang pag-aral o ang kung paano ang pagbasa. Ang pangatlo nating proseso ay ang pagsusuri sa nilalaman ng kurikulum. Sa pagsusuri sa nilalaman ng kurikulum, mahalaga ang pagtingin ng mga tiyak na layunin at nilalaman ng kurikulum ng pagbasa sa wikang Pilipino para sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ito ay nangangahulugang pag-aaral sa mga temang binibigkas, mga akdang binabasa, at mga kasanayang inaasahan mula sa mga mag-aaral. Ang pag-unawa sa nilalaman ng kurikulum ay nagbibigay daan sa pag-alam ng mga pangunahing kasanayan at layunin ng pagbasa na dapat mapagtibay at mapagtuunan ng pansin. Ang kahalagahan ng pagsusuri sa nilalaman ng kurikulum ay naglalatag ng pundasyon para sa pagbuo ng mga estratehiya na masusunod ang pangangailangan ng mga aral at angkop sa itinatakdang layunin ng edukasyon. Halimbawa, kung ang kurikulum ay naglalaman ng mga pabigat na akda, maaaring isaliksik ang mga estratehiya na magtutok sa pag-unawa at pagsasanay upang matugunan ang mga ito ng mas mabisa. Sa pang-apat nating proseso, sa proseso ng pakikitulungan sa iba't ibang tagapagturo at pakipagtulungan sa mga magulang, komunidad, mahalaga ang bukas na komunikasyon at kooperasyon sa pagitan ng mga guro, magulang at komunidad upang mapanatili ang suporta sa pag-unlad ng pagbasa ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa mula sa lahat ng bahagi ng edukasyon na sistema ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga mag-aaral. Ang kahalagahan nito ay naglalayong mapagsanib puwersa ang lahat ng stakeholder upang masiguro ang integral na paglago ng bawat mag-aaral sa pagbasa. Halimbawa, sa isang sitwasyon, ang pakipagtulungan ng guro, magulang at komunidad ay maaaring magresulta sa pagtataguyod ng extracurricular na mga gawain tulad ng pagbuo ng munting aklatan sa paaralan o pagsasagawa ng panglinggong pagbasa o panglinggong pagbabasa sa barangay na magbibigay daan para sa masusing pagsasanay sa pagbasa ng wikang Pilipino. At ang panghuli nating proseso, ang pagsasagawa ng regular na pagsusuri at ebalwasyon ay isang kritikal na bahagi sa pagpili ng estratehiya para sa pagpapaunlad ng pagbasa sa wikang Pilipino mula sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Sa pamamagitan nito, maaaring malaman ang epekto at kahusayan ng mga itinatagong estratehiya sa pagtuturo. Ang pagsusuri o ebalwasyon ay nagbibigay daan sa pagtuklas ng mga kakulangan at tagumpay ng mga mag-aaral na naglilingkod bilang pundasyon para sa pagpapabuti ng mga estratehiya.
Mahalaga ito upang mapanatili ang kalidad ng pagtuturo at makatugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang yugto ng kanilang pag-unlad sa pagbasa. Halimbawa, sa isang senaryong sitwasyon, matuklasan sa pagsusuri na mas epektibo ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng pagbasa, kaya't maaaring baguhin ang estratihiya upang mas mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Maraming salamat, Ginoong Arnel Coget, sa iyong talumpati. Ngayon, ipapakilala ko ang ating ikalawang tagapagsalita. Siya rin ay isang estudyante ng Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology sa kursong Bachiller ng Elementaryang Edukasyon at isa sa napakaganda at masipag na estudyante ng BEd 2A. Walang iba kundi si Binibining Margie Jane Suge. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin patungkol sa mga estratehiya sa pagpapaunlad ng pagbasa sa wikang Pilipino mula sa unang baitang hanggang ikatlong baitang. Ang unang estratehiya, itaguyod ang isang kapaligiran na puno ng teksto. Ang pagkakaroon ng isang kapaligiran na puno ng teksto ay napakahalaga para sa ating mga mag-aaral mula sa unang baitang hanggang ikatlong baitang. Ang pagbabasa ng mga teksto ay nagdaragdag ng kaalaman at kahusayan sa pagbabasa at pagsulat ng ating mga bata. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming teksto sa paligid ng mga mag-aaral, naging mas malawak ang kanilang pangunawa sa mundo. Nabibigyan sila ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang mga paksa tulad ng mga hayop, mga halaman at mga lugar. Sa pamamagitan ng pagbabasa, natututo rin sila tungkol sa mga kwento at mga isang-esyong mga pangyayari. Ang mga bata rin ay natututo sa mga bagong salita at kahulugan ng mga salitang mababasa nila. Ito ay napapalawak ng kanilang bokabularyo at nagbibigay sa kanila ng mga salita na maaari nilang gamitin sa pagsusulat o pagsasalita. Ang ikalawang estratehiya. Bigyang prioridad ang pagtuturo ng politiko. Ang pagtuturo ng palabigkasan ay pinakamahalaga sa mga unang taon ng edukasyon. Napakahalaga na bigyang prioridad ang pagtuturo ng palabigkasan sa mga batang mag-aaral, partikular sa mga nasa unang baitang hanggang ikatlong baitang. Ang palabigkasan ay ang pundasyon ng mga kasanayan sa pagbasa at pagbaybay, at ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng malakas na mga kasanayan sa pagbasa. Una, ang pagtuturo sa palabigkasan ay tumutulong sa mga bata na magdekode ng mga salita ng tumpak. Natututo ang mga mag-aaral na pagsamahin ang mga individual na tunog upang makabuo ng mga salita. Ang kaalamang ito ay nagbibigay daan sa kanila na magbasa at mga hindi pamilyar na salita ng nakapag-iisa, na nagpapalawak ng kanilang pag-unawa sa pagbasa at katatasan. Bukod pa rito, nakakatulong ang pagtuturo sa palabigkasan sa pagbaybay. Kapag naunawaan ng mga bata ang pagkakaugnay ng mga tunog at titik, maaari nilang ilapat ang kaalamang ito sa wastong pagbaybay. Ang kaalamang ito ay wastong pagbaybay ng mga salita na nagpapahusay sa kanila mga kasanayan sa pagsulat sa komunikasyon. Ikatlong estratehiya, itakda ang ehemplo sa epektibong pagbasa. Ang pagbasa ay isang napakahalaga kakayahan na kailangan nating matutuhan. Ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at nagbubukas ng mundo ng mga kwento at impormasyon. Ngunit para maunawaan natin ang mga salita, kailangan nating matutunan ang mga tunog na ginagawa nila. Ito ay tinatawag na epektibong pagbasa o phonics-based reading. Ang ikaapat na estratehiya, sama-sama makilahok sa mga aktibidad sa pagbasa. Ang pagbabasa ay isang mahalagang kaalaman na dapat matutuhan ng bawat isa. Sa pamamagitan nito, tayo ay natututo ng mga bagong salita at impormasyon. Ngunit hindi lamang ito dapat ginagawa ng mag-isa. Mas mahusay na sama-samang makilahok sa mga aktibidad sa pagbasa. Sa pamamagitan ng pagsama-sama, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magbahagi ng mga karanasan at kaalaman
kaalaman sa isa't isa. Maraming salamat, Binibining Margie Jane Suge, sa iyong napakagandang talumpati tungkol sa ating paksa. Ang panghuli nating tagapagsalita ay isa ring estudyante ng Kapalong College of Agriculture, Science and Technology sa kursong Bachelier ng Elementaryang Edukasyon at isa sa mga nangunguna sa klase ng BEd 2A. At napagkagandang Binibini, muli hayaan niyo akong ipakilala ang huling tagapagsalita na walang iba kundi si Binibining Dreamsy Boyles. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Ayos pa ba tayo riyan? So ito ang karagdagang estratehiya sa pagpapaunlad ng pagbabasa sa wikang Filipino mula sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ang panglima, graphic organizer, na kung saan ito ay nakakatulong sa paghahanay at pagpapakita ng mga impormasyon. Ito'y nagbibigay daan para mas maintindihan at mas madaling makuha o maunawaan ang mga konsepto. Kadalasan kasi alam naman natin na ang mga mag-aaral ay visual. So kapag sinabi nating visual, mas natututo sila kapag nakikita nila ang itinuturo ng guro sa kanila. So isang halimbawa ng graphic organizer ay ang mind map na maaaring gamitin para ipakita ang ugnayan ng iba't ibang ideya o konsepto. Ang paggamit ng graphic organizer ay isang epektibong instrumento sa pagsasanay, pag-aaral at pagbuo ng maayos na instruktura ng impormasyon. Ang pang-anim, itaguyod ang pagpapalawak ng bokabularyo. Ang ugali ng isang mapagbasang mag-aaral ay nakakatulong upang mas lalong mapalawak ang mga salita. Nang sa ganoon ay mas marami pang malaman na bokabularyo na bago pa lamang sa pandinig. Ang pagbabasa ng iba't ibang material, lalo na ang mga may masusing pagsusuri o mataas na antas ng wika, tulad na lamang ng diksyonaryo or thesaurus. Ito'y magbibigay ng pagkakataon na maunawaan ang mga hindi pamilyar na salita. Dagdag pa rito, sa pamamagitan din ng pagsusulat ng mga akda ay nakakatulong sa iyo na gamitin ang mga bagong salita na natutunan mo. At ang mga ito ay magamit ng tama. At mas higit pa na mapabuti ang kasanayan sa wika. Itaguyod ang mga interaktibong aktibidad sa pagbasa. Maraming paraan upang malinang ang kakayahan sa pagbabasa. At ang mga interaktibong aktibidad ay ilan lamang na nagbibigay daan sa mas aktibong partisipasyon at personal na koneksyon sa binabasa. Nagbibigay daan sa mas mainam na pangunawa at pagpapahalaga sa teksto. Ang ilan sa maraming aktibidad na ito ay ang pagsali sa mga reading group, kung saan maaari mong talakayin ang binabasa mo sa iba. Ang ganitong grupo ay nagbibigay hindi lamang ng iba't ibang perspektibo, kundi nagpapalawak din ito ng iyong pangunawa sa teksto. So ang pangwalo or panghuling estratehiya, isama ang teknolohiya. So sa paanong paraan kaya natin maisama ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng pagbabasa ng mga mag-aaral sa wikang Filipino mula sa unang baitang hanggang sa ikatlo? Ang teknolohiya ay maaaring maging kasangkapan sa pagpapabuti ng karanasan sa pagbabasa. At ang mga paraan na ito ay ang e-books or audiobooks na mabilis mo lamang ma-access at maaari mo pang basahin kahit saan mo gustuhin. Sunod, reading apps with progress tracking. Ito naman ay nakakatulong na malaman mo ang iyong progreso at ito'y nagbibigay ng mga achievement para mas maiganyo kang magpatuloy sa pagbabasa. At ang panghuli ay ang panunood ng mga online courses at mga webinar tulad nitong inyong napapanood. Ang paggamit ng teknolohiya ay mas nagiging madali ang pag-access sa mga impormasyon at pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang aspeto ng literatura. Maraming salamat, Binibining Dreamsy Boyles, sa kahanga-hanga at pagbigay
magbibigay ng mas malalim na kaalaman tungkol sa paksa natin ngayong umaga. Ngayon, bago tayo matapos, sa aming kapwa na mag-aaral, mayroon ba kayong mga katanungan tungkol sa ating paksa para sa araw na ito? Maaari kayong magtanong sa isa sa mga tagapagsalita natin ngayong umaga. Huwag po kayong mag-alinganin sapagkat sila ay matuturing na magaling at nangunguna sa paksa na ito. May katanungan ako sa inyo, Ginoong Kuget. Ano ang gagawin o paano tayo magtatagumpay kung walang interesado at motibasyon ang mga mag-aaral na sumali sa pagbasa? Ayon kay Dr. Luna, ang pagpapaunlad ng pagbasa ay isang paglalakbay at ang mga estratihiya ang mga kumpas na nagdadala sa atin patungo sa mas malalim na pag-unawa ng wikang Pilipino. Upang patagumpay kahit walang interes at motibasyon ang mag-aaral sa pagbasa, maaaring bigyan sila ng mga material na kaugnay sa kanilang personal na mga interes at karanasan. Halimbawa, kung mahilig sila sa sports, maaaring ipaalam ang mga kwento o impormasyon tungkol sa kanilang paboritong atletang nagtatagumpay sa kanilang buhay. Gayon din, maaaring gamitin ang teknolohiya tulad ng paggamit ng audiobooks o interactive na online na pagbasa upang gawing mas masaya, mas kaakit-akit ang aktibidad. Dahil dito, mas mapadali natin ang pag-unlad ng pagbasa sa ating mga mag-aaral, lalo na sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. At yan lang po, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating webinar na ito. Para po sa tagapagsalita na si Binibining Bueles, ako po si Micaela Alicios, ito po ang aking katanungan. Paano natin mas napapabuti ang kanilang pagbabasa gamit ang teknolohiya? Maraming salamat sa iyong katanungan, Binibini. Kung ating napapansin ngayon, mas tutok na talaga ang mga kabataan sa paggamit ng teknolohiya at ang mga bata naman ay mas may panahon pa para maglaro ng mga online games. Kung ganito rin naman, bakit hindi natin papanoorin ng mga edukasyonal na mga video, lalo na kung paano tamang basahin ang mga salita upang may matutunan naman sila kahit papaano. Tiyak na sa pamamagitan nito, unti-unting mahahasa ang kanilang kakayahan sa pagbabasa. Maraming salamat sa mga tanong ninyo. Naway sana ay nabigyan linaw ng mga tagapagsalita ang bawat tanong ninyo. At gusto ko ding pasalamatan ang lahat ng tagapagsalita ngayong umaga na sina Ginoong Arnel Poget, Binibining Margie Jane Suge at Binibining Dreamsy Boyles para sa inyong partisipasyon. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa pagbibigay impresyon. Isa siyang estudyante ng KCAS sa kursong Bachiller ng Elementaryang Edukasyon at tayo'y makinig. Sa aking paggalang sa ating mga tagapagsalita, Ginoong Arnel Kuget, Binibining Dreamsy Kimberlyn at Binibining Margie Jane Sugi. Magandang umaga at sa inyong nakikinig. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagbahagi ng inyong mga kaalaman patungkol sa mga estratehiya para sa pagpapaunlad ng pagbasa ng mga mag-aaral sa wikang Pilipino sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ang webinar na ito ay siyang tunay na napakalaking tulong sa atin para mapalinang ang paggamit ng mga estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa upang matiyak na mapaunlad ang pagbasa sa mga kabataan. Yan lang po at maraming salamat. Ngayon, gawaran natin ng isip tipiko ang ating mga tagapagsalita. Ngunit bago yan, babasahin ko muna ang pagsipit. Republika ng Pilipinas, Probinsya ng Davao del Norte, Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology, Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Para sa pagbabahagi ng kanyang kapuri-puri na kadalubsahaan bilang isang resources speaker sa webinar sa estratehiya sa pagpapaunlad ng pagbasa ng mga mag-aaral sa wikang Filipino sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang ngayong
unang araw ng Disyembre 2023 sa Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology, Kapalong, Davao del Norte. Ang sertipiko ng pasasalamat ay ipinagkakaloob kay Ginoong Arnel P. Coget. Parehong sertipiko ay igagawad kina Binibining Margie Jane Suge at Binibining Dreamsy Boyles. Maaari nyo bang bigyan sila ng virtual na palakpak? Bago tayo matapos, dinggin muna natin ang pangwakas na salita na manggagaling kay Binibining K. Ruta. Magandang umaga sa ating lahat. Nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo sa inyong masiglang pakikiisa sa ating webinar ngayon na patungkol sa mga estratehiya sa pagpapaunlad ng bansa. Ang ating pagtitipon ay puno ng karunungan at inspirasyon na naglalayong mapalalim ang ating pag-unawa sa mga bagay-bagay. Sa bawat talakayang ating pinagtagumpayan, nabuo natin ng isang masusing pagsusuri at masiglang diskusyon. Asahan ninyo ang mga natutunan ay magsilbing ilaw sa inyong landas tungo sa tagumpay. Patuloy tayo magsikap at magtulungan para sa mas magandang hinaharap. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ingat kayong lahat sa maraming salamat muli sa pagiging bahagi ng makabuluhang webinar na ito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Binibining K. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita, sa aking mga kamag-aral na kasali sa webinar ngayong umaga. Sana ay marami kayong natutunan at natuklasan tungkol sa ating paksa at may gamit ang mga kaalaman na natutunan sa iba pang panig ng asignatura. At dito nagtatapos ang ating webinar para sa umagang ito. Muli, ako si Tricia Nicole R. Gutierrez, ang inyong tagapagpamahala ng seremonya.